Minsan mapapansin mo na parang umiikot na lang ang buhay mo. Gigising ka, magtatrabaho, kakain, matutulog, tapos bukas uulit na naman. Habang nakikita mo sa social media ang mga kaklase mo, mga dating kaibigan, mga pinsan mo, parang lahat sila may nangyayari. May mga may bahay na, may sariling kotse, may negosyo, nagta-travel sa ibang bansa, nagpo-post ng mga caption na living my best life. At ikaw, nakatingin lang, napapangiti minsan pero sa loob mo may kirot. Mapapatanong ka, bakit parang ako wala pa rin? Bakit parang ang bagal ng takbo ng buhay ko? Nakakapagod. Nakakababa ng loob. Kasi minsan kahit ayaw mong mainggit, parang dumarating yung moment na hindi mo mapigilan. Parang may boses sa utak mo na nagsasabing, ang layo na nila, ikaw nandito pa rin. Pero alam mo, totoo to. Hindi mo kailangang ikumpara ang chapter 1 mo sa chapter 20 ng iba. Kasi hindi kayo nagsimula sa parehong pahina. Iba-iba tayo ng pinanggalingan, ng laban, ng panahon, ng lakad. May mga taong mabilis umangat kasi siguro nauna silang nakahanap ng tamang daan. Pero hindi ibig sabihin na sila na lang ang dapat pakinggan. May mga taong tahimik lang ngayon pero sa loob, binubuo nila ang sarili nila. At baka isa ka doon. Baka nasa proseso ka pa lang pero akala mo huli ka na. Baka kaya ka pinapabagal ni Lord kasi gusto niyang matutunan mo muna ang mga bagay na hindi tinuturo ng tagumpay. Gaya ng pagtitiis, ng tiwala, at ng tunay na pag-asa. Lumaki tayo sa paniniwalang dapat may milestone sa bawat edad. Dapat graduate ka na sa ganitong taon, dapat may trabaho ka na sa susunod, dapat may bahay, asawa, o anak bago mag-30. Pero ang totoo, walang dapat kasi iba-iba ang buhay ng bawat isa. Yung iba, maagang nakahanap ng direksyon. Pero yung iba, tulad mo, kailangan munang maligaw bago makita ang tamang daan. At hindi masama yon. Hindi ka bawasan ng halaga mo yon. Kasi minsan, yung mga taong matagal bago makarating, sila yung may mas malalim na kwento. Sila yung marunong umintindi. Sila yung hindi basta-basta sumusuko. Naalala ko yung isang kwento ng isang batang mahilig magpinta. Bata pa lang siya, gusto na niyang maging kilalang artist. Pero habang lumalaki siya, napapansin niya na mas magaling yung mga kaklase niya. Mas mabilis magpinta, mas maganda ang gawa, mas madalas mapili sa exhibits. Dumating sa punto na gusto na niyang itigil kasi pakiramdam niya wala siyang talento. Pero isang araw may lumapit sa kanya, isang matandang pintor. Sabi nito, ang ganda ng mga gawa mo, pero alam mo kung bakit hindi mo pa nakikita ang kagandahan nito? Kasi gusto mong matapos agad. Ang sining hindi minamadali. Ang mga obra, hinahayaan munang huminga bago magkulay. At doon siya natauhan. Simula noon, hindi na niya minadali ang sarili niya. At kalaunan, siya ang naging pintor na kinilala, hindi dahil sa bilis kundi dahil sa lalim ng emosyon ng bawat stroke niya. Ganon din ang buhay mo. Hindi mo kailangang maging the best agad. Hindi mo kailangang habulin ang lahat. Ang mahalaga, ginagawa mo yung kaya mo ngayon, kahit maliit, kahit tahimik. Kasi lahat ng maliit na hakbang kapag pinagpatuloy, nagiging malaking pagbabago. At minsan, hindi mo lang napapansin na lumalago ka na. Hindi mo lang nare-realize kasi hindi mo kinukumpara sa sarili mong kahapon, kinukumpara mo sa ibang tao. Subukan mong balikan ang sarili mo noong 5 taon ang nakalipas. Mas matatag ka na ngayon, di ba? Mas marunong magpatawad, mas marunong humawak ng sakit, mas marunong tumayo kapag nadadapa. Hindi mo lang napapansin kasi iniisip mo pa rin kung gaano kalayo yung iba. Pero totoo to, ang sukatan ng progreso ay hindi kung gaano kalayo ka sa iba, kundi kung gaano kalayo ka na sa dati mong sarili. Kaya kung pakiramdam mo mabagal ka, hayaan mong maramdaman yan. Hindi mo kailangang pilitin maging okay agad. Hindi mo kailangang magkunwaring laging masaya. Ang mahalaga, totoo ka sa nararamdaman mo. Kasi sa bawat araw na totoo ka, mas nakikilala mo yung sarili mo. At doon nagsisimula ang totoong pagbabago, yung hindi galing sa pressure ng mundo, kundi sa kagustuhang mahalin ang sarili mo kahit hindi ka pa perfect. At alam mo, may mga panahon talaga na parang ang bigat. Yung tipong gigising ka at ayaw mo na. Yung tipong napapagod ka na magpaliwanag kung bakit parang wala kang napapatunayan. Pero sana maalala mo to, hindi mo kailangang patunayan. Ang halaga mo sa mga taong hindi nakakaintindi ng pinagdadaanan mo. Ang validation na kailangan mo, hindi galing sa kanila, galing kay Lord at sa sarili mong pagkilala. Kasi kung nakita mo lang kung gaano kanya pinaghahandaan, hindi ka na maiinip.
Baka kaya hindi ka pa umaabot sa gusto mo? Kasi pinoprotektahan ka niya sa mga bagay na hindi pa kaya ng puso mo ngayon. Baka kaya hindi pa siya nagbibigay? Kasi gusto niyang matutunan mo muna kung paano magtiwala kahit walang nakikita. Baka gusto niyang makita mo na hindi mo kailangang sumabay para makalakad kasi may sariling ritmo ang buhay mo. Kaya kung ngayon, nasa season ka ng paghihintay, huwag kang matakot. Hindi mo kailangang magmadali. Kasi baka yung season na gusto mong laktawan, yun pala yung season na magpapalakas sa'yo. Yung season na magtuturo sa'yo kung paano magmahal kahit walang kapalit, kung paano tumawa kahit may lungkot, at kung paano magtiwala kahit walang kasiguraduhan. Hindi mo kailangang maging katulad ng iba para masabing umaabante ka. Ang importante, hindi mo tinalikuran yung sarili mong kwento. Kasi isang araw, marirealize mo, lahat pala ng paghihintay may dahilan. At lahat ng mabagal mong hakbang, yun pala ang nagdala sa'yo sa tamang direksyon. Minsan hindi natin alam kung paano tatanggapin yung kabagalan ng progreso natin. Parang kapag hindi mo agad nakikita ang resulta, feeling mo sayang lang ang lahat ng ginagawa mo. Pero ang hindi mo alam, may mga panahong tahimik si Lord kasi tinuturuan ka. Niyang magtiwala kahit walang sagot. Yung mga panahon na parang walang nangyayari, yon yung mga araw na pinakamasipag, siyang kumilos sa likod ng eksena. Kapag kasi masyado tayong nakatingin sa kung anong meron ng iba, nakakalimutan nating pahalagahan kung ano na yung nasa harap natin. Ang totoo, may mga biyaya ka na ngayon na ipinagdarasal pa lang ng iba. Pero dahil abala kang mag-compare, hindi mo na nakikita yung halaga nito. Ang hirap, di ba? Kasi gusto mo lang namang maramdaman na may patutunguhan ka rin. Pero hindi mo kailangang pilitin ang timing mo kasi may panahon para sa lahat. Tulad ng puno, may season ng pamumunga pero may season din ng pahinga. At kung nasa pahinga ka ngayon, huwag mong isipin na walang silbi ka. Baka pinapalalim lang ni Lord yung ugat mo para kapag dumating ang unos, hindi ka basta matumba. Madalas tayong nadadala ng comparison kasi gusto nating makaramdam ng sense of worth. Gusto nating maramdaman na hindi nasasayang yung oras natin. Pero alam mo ba, minsan yung kabagalan, protection din yan. Kasi baka kung binigay agad sa'yo yung gusto mo, hindi mo pa kayang alagaan. Parang bata na gustong magmaneho, pero hindi pa kayang kontrolin ang manibela. Kailangan mo nang matuto bago ibigay yung susi. Ganyan din si Lord, hindi siya nagmamadali kasi gusto niyang makasigurado na pag binigay niya, handa ka na. Kaya huwag mong tignan yung kabagalan bilang kabiguan. Tingnan mo to bilang panahon ng paghahanda. May mga araw na maiinis ka pa rin syempre. Lalo na kapag may nagtanong sa'yo ng wala ka pa bang ganito? O bakit hanggang ngayon ganyan ka pa rin? Mapapangiti ka lang pero sa loob mo parang tinusok ang puso mo. Pero sa halip na maramdaman mo na wala kang kwenta, isipin mo ang mga tanong nila ay hindi sukatan ng kwento mo. Hindi nila alam kung ilang gabi kang lumaban sa katahimikan. Hindi nila alam kung ilang beses mong pinilit bumangon kahit gusto mo nang sumuko. Kaya huwag kang manghihina kapag may nagduda sa'yo. Ang mahalaga, hindi ka sumuko sa sarili mong laban. Kapag kasi natutunan mong tanggapin na iba ang bilis mo, mas nagiging kalmado ka. Hindi mo na kailangang patunayan kung gaano ka kabilis kasi alam mong ginagawa mo yung kaya mo. At kapag natutunan mong magtiwala sa proseso mo, doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Yung tipong hindi ka na nagmamadali, hindi ka na natatakot, kasi alam mong darating din yung panahon mo. At kapag dumating, hindi mo na kailangang ipagmayabang, makikita ng mga tao sa'yo yung pagbabago na galing sa loob. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang magsasaka. Araw-araw siyang nagtatanim, nagdidilig, nagbubungkal ng lupa. Pero ilang buwan na, wala pa rin siyang nakikitang usbong. Isang araw halos gusto na niyang tumigil. Pero sinabi ng isang matandang dumaan, hindi mo lang nakikita, pero sa ilalim ng lupa, may milagro nang nangyayari. At totoo nga, pagkatapos ng ilang linggo, sumibol yung tanim niya at mas matibay pa kaysa sa iba. Kasi habang wala siyang nakikita, lumalalim pala ang ugat. Ganyan din ang buhay mo. Hindi mo man nakikita ngayon, pero may ugat na lumalalim sa loob mo, ugot ng tiyaga, ugat ng pananampalataya, ugat ng lakas. At kapag dumating na ang bunga, hindi mo na kailangang ipaliwanag kung gaano kahirap yung proseso mo. Makikita ng lahat sa tibay mo. Kaya huwag mong minamaliit yung season na wala kang nakikitang resulta. Kasi minsan yung mga tahimik na season, yun ang tunay na pagsasanay. Yun ang panahon na tinuturuan ka kung paano manatiling matatag kahit walang pumapalakpak.
Kung may mga araw na naiiyak ka, okay lang. Hindi ka mahina. Tao ka lang na marunong makaramdam. Hindi mo kailangang itago yung sakit kasi doon lumalambot ang puso. At kapag marunong kang umiyak, marunong ka ring umintindi. Ang mga taong marunong umintindi sila yung mga kayang magmahal ng totoo. Kaya kung dumadaan ka sa mabagal na daan, yakapin mo. Kasi doon mo makikilala hindi lang kung sino ka, kundi kung sino ang kasama mo. Ang Diyos na tahimik lang pero hindi ka kailanman iniwan. Ang mundong ginagalawan natin ngayon, puro bilis. Instant success, instant fame, instant validation. Pero ang mga bagay na totoo, hindi instant. Ang pagmamahal kailangang patatagin. Ang tiwala kailangang patunayan. Ang pangarap na kailangang pagdaanan. Kaya kung mabagal ang lakad mo, huwag mong ikahiya. Kasi habang nagmamadali ang iba, ikaw, binubuo mo yung sarili mong direksyon. At balang araw kapag dumating ka na sa dulo, hindi mo lang mararating. Yung gusto mo, maiintindihan mo rin kung bakit kailangan mong pagdaanan lahat ng yan. Sa bawat gabi na parang walang liwanag, tandaan mo, hindi ka naglalakad mag-isa. Ang bawat pagod mo may saysay. Ang bawat luha may kapalit. Kaya huminga ka. Hindi mo kailangang matapos ngayon. Hindi mo kailangang maging katulad ng iba. Ang kailangan mo lang ay magpatuloy. Kasi darating ang panahon, magigising ka na lang isang araw at mararamdaman mo, ito pala yung dahilan kung bakit kailangan kong dahan-dahanin. Minsan darating yung mga araw na mapapaisip ka kung may patutunguhan, pa ba lahat ng ginagawa mo? Yung tipong kahit anong sipag mo parang hindi ka umaabot. Yung iba, isang click lang, isang post lang, isang project lang, boom, successful agad. Pero ikaw, ilang beses ka nang bumagsak, ilang beses ka nang naghintay, ilang beses ka nang nagdasal, pero parang wala pa ring nangyayari. At doon mo mararamdaman yung mabigat na tanong sa puso mo, baka hindi para sa akin. Pero hindi mo alam, habang umiiyak ka sa gabi, habang nagdududa ka sa sarili mo, may mga bagay na unti-unting inaayos si Lord sa likod ng mga eksena. Hindi mo lang nakikita pero pinipino niya ang puso mo. Kasi minsan, hindi lang tagumpay ang kailangan mo munang matutong tumayo kahit walang pumapalakpak. Kailangan mo munang matutong magtiwala kahit wala kang nakikitang resulta. Kasi doon nabubuo yung karakter mo. Doon lumalalim yung pananampalataya mo. Ato, masakit! Masakit makita yung mga kaibigan mong umaasenso na habang ikaw parang paikot-ikot lang. Pero alam mo ba kung bakit pinapatagal ni Lord? Kasi ayaw niyang basta ka lang umabot, gusto niya pag dumating ka, handa ka. Gusto niya pag nakuha mo na yung pangarap mo, hindi mo makalimutan kung sino ang nagdala sa'yo doon. Kaya huwag mong ikumpara yung sarili mo sa kanila kasi hindi mo alam kung anong proseso ang nilalakad mo ngayon. Baka habang iniisip mong ang bagal mo ang totoo, binubuo ka niya para sa mas matatag na kinabukasan. Naalala mo ba yung mga panahong halos sumuko ka na? Pero kahit ganon, nagpatuloy ka pa rin. Yung mga gabi na akala mo katapusan na, pero kinabukasan, nagising ka ulit, huminga ulit, at nagdasal ulit. Iyon ang ebidensya na hindi mo pinapabayaan ang sarili mo. Iyon ang pruweba na kahit pagod ka, umaasa ka pa rin. At kung umaasa ka pa rin, ibig sabihin, may pag-asa pa rin. Kasi ang tao lang na sumusuko, yun lang talaga ang talo. Pero ikaw, hindi ka tumigil. Kahit hindi mo sinasabi, lumalaban ka araw-araw. Sa gitna ng pagod, ng problema, ng takot, ng duda, nandyan ka pa rin. At minsan yun lang ang kailangan, ang manatili. May mga bagay talaga na hindi mo kailangang maintindihan ngayon. Kasi kung ipapakita ni Lord lahat ng dahilan sa bawat sakit, baka hindi mo kayanin. Kaya minsan, pinapadaan ka muna niya sa dilim para matutunan mong magtiwala kahit wala kang nakikita. Ang sakit kasi ng paghihintay, yung hindi mo alam kung kailan, kung paano, kung bakit hindi pa. Pero doon sa paghihintay natututo kang maging mapagpasensya. Natututo kang pahalagahan kahit yung maliliit na biyaya. At pag dumating na yung sagot, doon mo marirealize lahat pala ng delay, hindi rejection kundi redirection. Hindi kanya tinanggihan, anak. Pinoprotektahan ka niya sa mga bagay na hindi mo pa kayang hawakan. Kaya kung pakiramdam mo nakakahiya na, kasi yung iba ang layo na at ikaw parang walang progress, tandaan mo ito, hindi mo kailangang ipaliwanag sa kahit sino kung bakit nandyan ka pa rin sa simula. Hindi mo kailangang ikumpara kung ilang taon na silang ahead. Ang mahalaga ikaw hindi mo tinalikuran yung laban mo. Kasi may mga taong mabilis nga ang takbo, pero sa gitna ng daan, nawawala. Pero ikaw kahit mabagal tuloy-tuloy. At sa dulo,
Hindi bilis ang basehan kundi tibay. Darating yung panahon na yung mga bagay na pinagdadasal mo noon, magiging normal na lang sa araw mo. Darating yung panahon na yung mga luha mo noon, magiging kwento ng inspirasyon para sa iba. Kasi lahat ng nangyayari sa iyo ngayon may dahilan. Lahat ng sakit may saysay. Lahat ng delay may direksyon. Kaya huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba, ikaw yan eh. Iba yung laban mo, iba yung daan mo, iba yung misyon mo. Hindi mo kailangang maging kagaya ng iba para matawag na matagumpay. Ang kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo at magtiwala na yung kwento mo, kahit mabagal may magandang ending pa rin. At kapag naramdaman mong pagod ka na, tandaan mo to, hindi mo kailangang maging malakas araw-araw. Ang kailangan mo lang, huwag sumuko sa araw na mahina ka. Kasi minsan, yung mismong kahinaan mo, yun pa ang ginagamit ni Lord para ipakita kung gaano kanya kamahal. Kaya kung nasasaktan ka ngayon, huwag mong sayangin yung sakit. Gamitin mo yan para lumago, para mas maging matatag, para mas maging mabuting tao. Kasi balang araw makikita mo rin lahat ng sakit na yan, hindi pala para wasakin ka kundi para buuin ka. Alam mo, dumating ako sa punto ng buhay ko na halos gusto ko ng sumuko. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil napagod akong umasa. Napagod akong makita yung sarili kong parang laging nauuna sa sakit pero nauhuli sa tagumpay. Pero habang tumatagal, napagtanto ko, baka kaya ako pinadaan sa lahat ng yon, hindi para parusahan ako, kundi para ihanda ako. Kasi kung hindi ako nasaktan, hindi ko mararanasan kung paano magpatawad. Kung hindi ako iniwan, hindi ko malalaman kung paano magpahalaga sa mga taong totoo. Kung hindi ako bumagsak, hindi ko malalaman kung gaano kalalim yung biyaya ng pagtayo. Kaya ngayon kapag nakikita ko yung iba na umaasenso, hindi ko na tinitingnan yung sarili kong parang kulang. Tinitingnan ko yung sarili kong nasa proseso kasi may sarili akong oras, may sarili akong laban, may sarili akong kwento. At baka yun din yung kailangan mong marinig ngayon. Hindi mo kailangang mauna para marating mo rin yung gusto mo. Hindi mo kailangang sumabay sa bilis ng mundo para masabing umaabante ka. Kasi minsan, yung mga mabagal, sila yung mas siguradong nakakarating. Hindi mo kailangang patunayan sa kahit sino na magaling ka. Kasi ang tunay na laban, hindi sa labas, nasa loob. At ang tunay na tagumpay, hindi yung palakpakan ng iba, kundi yung kapayapaan sa puso mo kahit walang nakakakita. Darating yung panahon na makikita mo rin kung bakit kailangan mong pagdaanan lahat ng sakit. Bakit kailangan mong mabigo? Bakit kailangan mong maghintay? Kasi pag dumating na yung araw na yon, mapapangiti ka na lang. Sasabihin mo, kaya pala hindi nag-work nun. Kaya pala ako pinatigil. Kaya pala ako pinaikot sa daan. Kasi may mas magandang plano pala. At yung dating gusto mo lang makasabay, biglang marirealize mo, buti na lang, hindi ako nagmadali. Kasi kung minadali ko, baka hindi ko na-meet yung tunay na para sa akin. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, kung pakiramdam mo huli ka na sa lahat, kung tingin mo walang nangyayari kahit anong sipag mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi ka naiiwan. Hindi ka nakakalimutan. Baka nga sa oras na ito habang iniisip mong walang gumagalaw, doon pala tahimik na gumagawa si Lord ng paraan para sa'yo. Hindi lang niya pinapakita kasi gusto niyang matutunan mong magtiwala. Hindi lang kapag maganda ang takbo, kundi kahit tahimik, kahit masakit, kahit walang linaw. At kapag dumating na yung panahon na maramdaman mong nakalampas ka na, yung dating kinakatakutan mong mga gabi, yung mga panahong akala mo katapusan na, mapapatingin ka sa langit at sasabihin mong, "Salamat Lord, hindi mo ako pinabayaan." Kasi totoo yon, kahit kailan, hindi ka niya iniwan. Habang umiiyak ka, hawak ka niya. Habang naglalakad ka sa dilim, ginagabayan ka niya. At habang pinipilit mong magpatuloy, binibigyan ka niya ng lakas kahit hindi mo napapansin. Kaya sa mga panahong gusto mo nang sumuko, balik ka rito. Balik ka sa paalalang ito na hindi mo kailangang ikumpara ang chapter 1 mo sa chapter 20 ng iba. Kasi baka yung chapter 1 mo ngayon, yan pala yung simula ng isang kwentong mag-i-inspire sa libo-libo balang araw. Huwag mong baliwalain ang mabagal mong progreso kasi baka yan yung mismo ang paraan ni Lord para matutunan mong magtiwala, magmahal at magpatawad. At kung maramdaman mong walang nakakakita sa pagsisikap mo, tandaan mo, hindi mo kailangang makita ng mundo para magningning. Kasi yung ilaw na binigay sa'yo, hindi para ipakita sa madla, kundi para magbigay liwanag sa mga nadidiliman din. Kaya ipagpatuloy mo lang, hindi pa tapos ang kwento mo. Baka bukas na yung sagot na matagal mong hinihintay.
Baka bukas na yung pagkakataong matagal mong ipinagdasal. Pero kahit hindi pa bukas, okay lang. Kasi ngayong sandaling ito, habang humihinga ka, habang lumalaban ka, habang umaasa ka, pinapatunayan mo na kahit gaano kabagal tuloy pa rin ang laban. At sa huli, tandaan mo to, hindi mo kailangang maging sikat para maging matagumpay. Hindi mo kailangang makilala para maging mahalaga. Kasi minsan, yung mga tahimik lang lumalaban, sila yung tunay na binabago ng mundo. Kaya huwag kang matakot sa bagal mo. Ang mahalaga, hindi ka huminto. Dahil ang kwento mo hindi pa ending, nagsisimula pa lang. At balang araw, yung mga nagduda sa'yo, yung mga nagtanong kung kaya mo ba, sila pa ang unang magsasabi, ang layo na ng narating mo. Pero higit sa lahat, ikaw mismo masasabi mo sa sarili mo, buti na lang hindi ko ikinumpara. Kasi kung ginawa ko, baka hindi ko natagpuan yung tunay kong halaga.